Magandang umaga mga ka-eats, day 2 namin sa Osaka, Japan. Officially siguro day 8, day 7 namin sa mismong Japan. At nandito kami lalakad umaga, wala pang katao-tao. Puro sarado pa yung mga shops dito, saka mga restaurants dito sa may America Mura na sobrang isang tawid lang ata from our place. So ngayon nakapin kami sa Google Maps, so punta kami ng Dotonbori. Titingnan natin mga ilang minutes sabi, nakalagay. 14 minutes from our Airbnb, yung 3-bedroom unit. So kung gusto niyo ng mga Airbnb options dito sa Japan, subukan yung panoorin yung previous video namin, previous vlog namin. Kasi meron kaming 3 options doon. Meron pang 6 na tao, meron pang 9 na tao, at meron pang 12 na tao, which is yung pinagstayan namin ngayon. So, okay siya for big groups at nakakatuwa kasi kabayan pa yung may-ari. At kapag ginamit niyo yung code namin na Eatsplorations, kapag nag-book kayo sa kanila, makakuha kayo ng discount sa inyong stay. Yung room namin ngayon na 3-bedroom, or yung Airbnb na 3-bedroom, 32,000 yen low season, 44,000 yen per night naman ang peak season. Super peak is 52,000 yen. Kung 12 kayo mga ka-eats, pag divide yun, mga halos 1,000 something na lang per person yun per night. So, ang laki-laki na matitipid din nyo ng inyong barkada, buong pamilya. Tapos syempre for your other activities, pwede nyo gamitin yung Agoda Eats at Tans Activity para sa mga bookings sa Japan. Pwede rin ng Eats Clock at the Tans Clock. At syempre kung mag-book kayo ng Agoda Hotels, kung ayaw nyo ng malaki, gusto nyo ng hotels, pwede kayong mag-book gamit ng Eats Agoda at the Tans. Mga ka-eats, simulan na natin yung pangalawang araw sa Osaka. Tara, let's go! Down the steps. Tapos, hello, Glicoman! Childhood food na yan sa Tenya. Ngayon, nandito ka na sa Tendon Makino. Ito na yung secret photo spot dapat sa social media. Pero dahil sumikat na sa social media, hindi na siya secret. 400 na lang itong mga to. Strawberries. Wow, grabe, parang sarap. Sobrang laki ng hipon. Ayan, grabe. Iba't ibang klase. Wow! Sabi, kala ko magmumukha na akong itlog. Munti ko na maging kamukha si Bilikin. Dumating na yung Shoko Tendon or yung limited time only na tendon nila. First bite ni Mami B ng Umaru again after 1 year. Punta kayo dito. Tapos may experience pa yung local old school Osaka. Tapos, makikita niyo yan. Yung Tsutenkaku Tower. Ngayong araw mga ka-eats, balak lang namin maglakad-lakad. Dito, Dotonbori muna. Tapos Namba. Punta tayo ng Kuromon. Shinsekai, yung old school retro Osaka. Tapos, para syempre for some culture, punta tayo ng Osaka Castle. At sa hapon, papuntang gabi, babalik tayo ng Dotonbori. A few minutes away lang from our Airbnb, Apple Store. Tapos itong buong avenue na to mga ka-eats, para medyo mala Beverly Hills-ish to kasi puro branded yung mga shops dito mga ka-eats. Tapos malawak yung lakaran at maraming ginkgo trees. Maganda dito mga ka-eats, ang lawak ng kanilang pedestrian. Malawak yung sidewalk. Tapos may designated bike lane talaga. Kasi mga ka-eats, tip lang pag naglalakad kayo dito, mag-ingat kayo kasi yung mga nagbabike dito sa Japan, medyo mabibilis sila. Ito na yung stretch na merong Prada, Louis Vuitton, merong Michael Kors sa kabila, may IWC Schaffhausen na relo na hindi ko pronounce, Dolce & Gabbana. Yan yung kanto na kapag kumaliwa tayo dito, mararating nyo yung isang part ng Shinsaibashi, yung kanto ng GU at ng Uniqlo. Dahil dinire-diretso namin yung malawak na avenue or street na ito, narating na namin itong halal na ichira namin. Tapos yung Donki at Donki Hotel nakalagay dyan Tapos ito na yung busy river ng Osaka. Hello, Glicoman! Andiyan na siya. Grabe. Good morning. Kaya importante yun mga ka-eats, no? Hindi lang dito sa Japan
kung sa kahit saan lugar kayo magpunta, importante na maganda yung location ng inyong hotel. Ito, very effortlessly, para siguro mga 10 minutes walk lang from our Airbnb. Isang diretso, isang kanan, tapos ayun na. Diretso lang, nandito na kami. Kita na namin si Glicoman. Ayan, no? Hello, Glicoman. Tapos ito, yung sikat na Donkey Hotel. At ito yung no pork na Ichiran. Kung hindi kayo nagpo-pork, para sa mga Muslim friends natin yan, no pork Ichiran. From the bridge, baba lang tayo. Walang ramp, so buhat ang stroller pababa, down the steps. Tapos, hello, Glicoman! Alam ko si Glicoman, kung hindi ko naturo sa inyo before, ang model daw nito talaga based sa isang Filipino runner. Paki-comment na lang kung alam niyo yung kanyang pangalan, mga ka-eats. Mga ka-eats, pro tip, pumunta kayo dito ng mga 9 a.m. to 10 a.m. wala pang katao-tao. Solong-solo niya agad si Glicoman. Ang linaw-linaw ng pictures, ganda ng natural light. Ang dami namin nakuha. Happy? Yes. Wala kang kaagaw. Walang kaagaw. Kahit sa taas, actually, okay pa no? So, maganda tong gantong magising kayo na maaga kasi ang Osaka, nagigising yung mga tao dito or nag-spend ng time sa Dotonbori kapag medyo gabi na. Bye-bye, Glicoman. See you next time. Ito pa pala, mga ka-eat. Sorry, nagbabay na ako kay Glicoman. Pero nagpapakita pa rin siya. Ayan, no? Grabe, ang ganda. Ang ganda dito. Sobrang love na love namin yung Osaka. Talagang iba. Feels like our hometown here in Japan. Mga tao kasi kadalasan dito lang nag-video saka pictures. Usually maraming nakaharang. Pero kapag sa baba kayo, mas okay talaga. Nandito na kami ngayon sa Ebisubashi. Mas gusto namin to actually kaysa sa Shinsaibashi kasi medyo mas chill siya. Tapos nandito na rin yung mga kailangan, yung mga drugstores, may mga shop, meron na nga Pop Mart dito. Pop Mart, may Onitsuka Tiger, tapos kung ano-anong mga abubot at mga souvenir, nandito na rin, mga ka-eats. Sobrang haba nitong mga shopping streets silang ganito. At ang maganda dito, covered siya. So kahit umuulan, pwede kayo magpunta dito. Dito sa Ebisubashi, may Cinnamon Roll Cafe. Across naman, may Sanrio Gift Gate. Tapos dito sa kanto, yung paborito namin na Strawberry Mania. Dahil nagutom na yung mga kids along the way, quick breakfast from Family Mart. Mga ka-eats, yan yung street kanina kung saan nakita natin yung Don Quixote na may hotel. Pag dinire-diretso nyo lang, mararating nyo na yung Namba Station, kung saan pwede kayong bumaba from the airport. So yung Nankai Express, yung Airport Express na sinakyan din natin kahapon, makikita niya doon. Doon kayo makakababa. Tapos, lipat-lipat na lang sa Osaka Metro para makatransfer sa inyong hotel. Kaya sobrang gusto namin nagsistay sa Osaka kasi kahit medyo 30 minutes na hanggang Shinsekai, okay lang kasi ang sarap lakarin. Lalong-lalo na syempre kapag mas maganda yung panahon. Medyo spring, winter, or medyo early May, yun, pwede pa yun. Yung aircon levels pa yung lamig noon, mga kids. Naka-on pa yung aircon nila. Pero, kapag medyo summer na yun na, mapapatrain na kayo kasi sa haba ng lakad, mafe-feel nyo na talaga yung init. So, ang advice namin sa inyo, punta kayo dito mga January to early May. Yun ang mga medyo sweet spot. Pwede rin autumn. So, pag autumn, sigurado maganda rin dito. Baka next na seat sale, baka naman Cebu Pacific, makasakay kami ng autumn. Makapunta kami ng autumn, papuntang Osaka kasi balita ko maganda daw yung Katsuoji Temple. Tapos syempre yung mga puno-puno dito sa city. Naku, sigurado ang ganda ng kulay nun. Ito na yung Namba Station, mga kids. Kung gusto nyo yung Namba Station nasa ilalim ninyo, na-stay dito dati yung kumpare ko na si Andrew Michael sa Swiss Hotel. Parang pagdating nyo ng Osaka, Nankai Express na lang. Tapos yun na. Very convenient din. Kaso lang, syempre, medyo pricey yung hotel na yan. Kaso lang, syempre, for the convenience din, panalo. Tapos pag baba ninyo, may parang town square dito. May tables and chairs pa kung saan pwede kayo tumambay, pwede kayo mag-work from home. Pwede siyang i-treat as your own little garden. Tapos ito, kanto niyan, may Wendy's.
To the right, Ebisubashi Suji na yun, yung paborito namin na shopping street. Diretso lang yun, makakarating na kayo ng Dotonbori area kung saan makita nyo si Glicoman. Aside sa Namba Station at yung sa Swiss Hotel, and then Ebisubashi, mayroon din dito O101 or OIOI na malaking department store. Tapos mayroon din tayong Ed-On Namba dito kung saan makakabili kayo ng anything tech, mga appliances, kineme nandyan. Tapos Takashimaya na yan mga ka-eats, department store din na sikat. At syempre, yun nga, hindi rin kayo mauubusan dito ng dining options. Ito na yung kabilang end ng Ebisubashi mga ka-eats. So ito yung entrance ng OIOI. Tapos dito rin natin matatagpuan banda si yung sikat na fluffy Hokkaido cheesecake. Yung nagji-jiggle-jiggle, dito rin siya banda. Tapos, ito, may McDo, yung 551 Horai, nandito rin. So, lalabas kami dun sa kanto para kumanan. And then, pag nakita nyo yung main street na may parang skyway, kanan dun, tapos diretso lang, mararating nyo rin banda yung Kurumon Market. Ito yung mga example ng mga drugstore na pwedeng bilhan ng mga pampasalubong. Tapos ito pa isa yung sinasabi ko na orange and blue and white yung sign. Yan basta lagi nyo lang sanang dala yung inyong passport for tax-free. At tandaan nyo lang din, hindi nyo pwedeng buksan yon kapag nandito kayo. Ito pala, yan. Si Rikuro. Yung bakery. Grabe yan, pilang-pila yan mga ka-eats kapag sobrang daming tao. Ito yung favorite namin na ramen, si Kamukura. Sobrang clear nung broth niyan, tapos ang linis nung lasa, pero very porky pa rin. Ito si 551 Horai, para siyang Chinese food na take-out. Tapos mayroon din natin silang dine-in sa taas, pero sikat yan dito sa Osaka kasi parang dito lang siya meron. Sa kanilang mga dumplings, mga baos, mga rice meals. Nako, masarap yan. Tapos, abot kaya din. Kung nakita nyo na sa social media yung sikat na Tendon Makino or Tendon Makino at Gyokatsu Motomura, nandito sila, magkatabi lang. Ito si Tendon Makino, ito si Gyokatsu Motomura. Change of plans mga ka-eats dahil open pala ng 11 a.m. ang Tendon Makino. Mamaya na tayo magkukurumon market. Kakain muna tayo ng brunch dito. Kasi isa to sa mga hinahype ko kay Bianca at lagi namin nakita sa social media. Kaya pagkakataon na namin, mga 10:40 na halos. So pipilan lang kami mga 20 minutes bago sila mag-open para ma-experience na nila yung sarap ng Tendon Makino. Tara, pila na tayo. Ito yung kanilang menu mga ka-eats, medyo malabo lang. Pero pinicture naman ni Mommy B. So yan yung mga sets na meron sila. Tapos meron din silang a la carte. Pagpasok nyo, pwedeng mag-iwan ng gamit dyan. Buti na lang, mauna tayo para meron tayong table talaga. Kung hindi, bar counter style kasi ito mga kaya. Set up na yung table kapag pasok. Chopsticks, meron tayong spoon dito, tapos pang sauce. Meron na silang water at tissue. Pro tip pala mga ka-eats, kapag kumain kayo dito, huwag niyong ubusin yung kanin nyo kasi pwede siyang gawing porridge pagkatapos ng meal. Bibigyan nila kayo ng parang kettle, tapos ipo-pour nyo lang sa inyong bowl at meron na kayong porridge. Hello! And Ade! Kakain ng tempura, yung mahilig sa tempura. Saka sa tendon. Gabi, childhood food na yan, sa tenya. Ngayon, nandito ka na. Sa Tendon Makino. Mga ka-eats, na-realize ni Mommy Bianca, kid-friendly rin siya in a way kasi meron silang booster seats. So parang 2 sets of 4 each lang yung table sila. Pero at least kung matimingan ninyo, pwede kayong umupo dito with your kids or pwede kayong kumain dito with your kids. Tapos meron silang at least 8 ata na counter-style seating. Dumating na yung Shoko Tendon or yung limited time only na tendon nila. Donkey po. Arigatou gozaimasu. And then here, the Tendon B. So, yung Tendon B yung pinaka-basic nila. Ito yung talagang anytime meron. Tapos, nandito na rin yung mga drinks natin, Coke, and yung apple juice. Ito ulit yung itsura ng kanilang Tendon B. At ito yung Shoko Tendon.
lahat kami shell shock kasi nagtagalog yung isang staff nila. Sabi, isa pa po, ito pa po. Salamat po, ang galing. So siguro sa dami ng Pinoy, alam na nila maraming Pinoy. Ito yung pinakaset namin ni Mommy B. So merong clam soup. Meron tayong choco tendon. Meron tayong tempura egg, soft-boiled. Tapos yung ating dessert. Limited time lang to, just for spring mga ka-eats. Tapos ito yung tendon B. At ito yung extra soft-boiled egg. Itadakimasu. Itadakimasu mga ka-eats. Eat muna. I'll get it for you. Very, very clean tasting. At nasa mo din yung sauce na ilalagay nila. Siyempre, rice. Sarap. Panalo dito yung mga veggies sila. Oh. ラストランダムスモールライス、スープオンライスでお願いします。はい、わさびと3つばっかりどうぞ。柚子 OK ですか？ Okay. はい、スパイシーわさび、とせすりそば。 Tinuturo niya sa amin kung paano gawin yung congee mamaya. ありがとうございます。 So, mamaya, after kumain, gagawin natin yung porridge. Kasi blow up. 2辛いのお気をつけください。 Nakatuwa sa Japan kasi pag kumain kayo, meron talaga silang parang mga ganun na mas ma-appreciate yung pagkain ninyo. Ito ata may squid. Allergic ako sa squid. Nabigay ko kay Mommy B. Ano pa silang pepper dito? Ang laki ng pepper. Oh wow. Good. Ito pala yung foil mo. Yung soup. Tika-tika. Sobrang dami ng halaan nito mga kids. Ang linis-linis yung sabaw. Kain muna kami mga kids. Puntahan nyo to ha. Highly recommended itong restaurant na to dito sa Nambaw sa Tendon Macro. Ilalagay ko rin yung link sa Google Maps. Ayun sa link nila ng Google Maps sa description box para makita ninyo agad. Daw siyang tip sa inyo mga kids. If you wanna ask for water, just say this simple word. I mean, these simple 3 words. Misu, hitotsu, onegaishimasu. Onegaishimasu means please, and misu means water. And then hitotsu means? 1, Futotsu means? 2, Yotsu is? 4. I forgot number 3, sorry. Very good. Thank you, Ade. Gagawin ko na yung parang pinaka-porridge sila. So, since atapang-atao tayo, lalagay ko na lahat ng wasabi. Tapos may yuzu peel. Tapos parang may parang tangkay ng wansoy. So, lalagay niya yan na lahat. Tapos, ipo-pour natin itong sabaw. Yung dashi soup nila na binigay. Yan. Tapos, meron na kayong congee or parang porridge sa dulo ng inyong meal. Itadakimasu. Tikiman time na mga kids. Wow. Halos hindi nyo ramdam yung anghang ng wasabi. Pero grabe yung umami from the dashi and yung citrus taste ng dashi peel. Yuzu. Wow. Yung yuzu pala, dashi peel. Dashi ng dashi. Umay or oishi. Busog na mga ka-eats. Grabe, parang yung balak kong mag-food trip ng bonggang-bongga today ay mukhang mauudot dahil sarap nung tendon maki, no? Buti talaga first in line. Wow, nagulat ako. It's a miracle. Kaya sabi nga ni Bianca, hindi mo talaga siya palalagpasin. And if I were you, pumila kayo talaga before 11. Kasi ang sarap. Tapos nakakatuwa kasi nakakita pa kami ng kabayan. Kaya talaga namin Japanese siya. Shout out to you, ate. Sabi niya, taga Davao daw siya eh. Mukha talagang Japanese. As in, tapos tinagalog kami. Una, basic lang. Tapos biglang medyo nakausap na namin siya. Talaga nagtatagalog. So, kala talaga namin Japanese. Pero sabi, Pinoy daw siya. Galing, Pinay. So, shout out. Ang galing kasi isa siya sa mga nagluluto ng tempura. Galing. Tapos ngayon naglalakad na kami dito sa parang boulevard na merong skyway. Siguro mga 5 minutes away from here, Kuromon Market na mga kait. So pwede kaming tumingin-tingin doon muna. Tingin-tingin tayo sa Kuromon Market ulit.
Tapos tayo ay mag-make our way to Osaka Castle mamaya. Habang busog pa tayo kasi feeling ko sa Osaka Castle medyo magugutom na yung kids at tayo kasi merong Osaka Castle Park for the kids. Kaya hanapin natin mamaya after natin mag-Kuromon Market. Lakad lang kayo hanggang saan makita nyo tong Nipponbashi Station. Or ito, sige, yan, crossing na yan. Pero kakanan kayo dito. Tapos right around the corner, konting tawid lang, makikita nyo na yung Kuromon Market. Welcome again sa Kuromon Market. Sikat ito for fresh seafood and fresh produce, mga ka-eats. Dito may 1,000 yen Kobe Wagyu A5. Wow. May mga meat shops at Wagyu shops na ganyan. Tapos dito, mga seafood. Dito naman, mga kimono. Meron ding parang mga pangluto. Siyempre, hindi mawawala ang drugstore. Dito nagluluto ng yakisoba, okonomiyaki at takoyaki. Mga ka-eats, bukas na siya. Tapos yung seafood nila ito. Masarap yan. Panalo yung fatty tuna nila dito. Iba't ibang klaseng street food talaga makikita nyo dito, mga ka-eats. Ito, mga skewered. Dito meron pang king crab, oysters, uni, at syempre, sashimi. Nakakatuwa dito magtitingin, grabe. Sobrang laki ng hipon. Ayan, oh, grabe. Iba't ibang klase. Wow! Dito ba 800 yung melon? Talaga? Oo. Iba-iba rin ang presyo, ha. Kapag naglakad-lakad kayo, mas okay muna na tumingin-tingin kayo. Kasi minsan, meron talagang mga stalls na mas mahal yung kanilang pagkain o yung binibenta. Meron din mas mura, so at least, no, medyo makatipid man lang ng mga 1 to 200 yen, no, at least sa inyong paglalakad dito. Ang tip ko, medyo just be patient and medyo konting taste lang kasi baka matakaw tingin kayo. Kasi halos pare-pareho lang naman sila ng binibenta. Pero, sure naman kayo, masasarap siya. Pero yung presyo, tatsahin nyo rin. Kung ano yun, mas pasok sa budget, mas okay din siya, mga ka-eats. May mga ganito na rin, mga ka-eats. Para silang mga food court. So, para pag may binili kayo, dyan na rin kagad kayo kakain. Ang kulit, oh, nasa Michelin Guide pa sila sa Kobe, sa Hyogo region. Ito yung sikat na sashimi place, mga ka-eats. Yung kukuha kayo ng isang slab, papahiwa nyo to sashimi or gawa ng sushi. Tapos ang catch nila, usually may libre kayong maki rolls na sobrang laki. Kaya pila to, legit yung quality niyan, mga ka-eats. As in, sure, mga 8,000 din halos. Laki ng slab niyan eh. Sarap yan. Must try. Marami pang pwedeng makita at makain dito. Pero hindi ko na na-videoan lahat kasi maganda ma-experience to siya, mga ka-eats, no? Pero, just be ready. Most of them, syempre, cash-only basis kasi parang market style to eh. So, may mga family mart din around tulad nito. Yan, kung kailangan nyo ng drinks. Pero most of them, parang nag-grill, nag-steam, nagpiprito, mga tempura, may mga dumplings. So marami talaga kayong makakain dito. Kahit nga meron pa ditong knives sa likod ko. So parang marami kayong mahahanap dito na pwede nyong iuwi for yourselves and pwede nyong iuwi as pasalubong mula dito sa Japan. So kung ako sa inyo, kung naghanap kayo ng something touristy, but still very local at the same time, subukan nyo magpunta sa Kuromon Market dito sa may Osaka. Sobrang panalo. Siyempre, nakakita na ng gachapon mga babies. Sayang kasi medyo busog pa kami, mga ka-eats. Kaya daifuku lang nakain namin dito. Pero on an empty stomach, marami kayong makakain dito sa Kuromon Market. After nito, maglalakad na kami papuntang Shinsekai para ipakita sa inyo yung medyo retro Osaka vibe na lugar dito. At isa yun sa mga paborito namin lugar dito dahil very chill at hindi masyadong madami yung turista compared sa Dotonbori area. Walang busog-busog, mga ka-eats. Nakita ko tong Kobe beef Wagyu A5. Starts at 1,000 hanggang 5,000 yen. Grabe yan. Tapos, ito yun, oh. Asin lang ang katapat. Cooked in its own fat. Sarap. Oishi. Umay. Na-enjoy ko. Ito na yung batang anak ni Lucio Tan. Enjoy na enjoy sa kanyang A5. Kanina nag-tendon siya. Tapos ng A5, nag-daifuku.
Food trip yarn. Buti hindi pa tayo umalis mga kites kasi ginagawa na namin yun, ginawa namin before na parang paisa-isa lang pero tikim-tikim. Para kahit paano, nakatikim kaming 3. Tapos hindi kami, yung parang hindi ka mali-left out kasi nandito ka na rin eh. So kakain na tayo. So ngayon, bibili tayo ng sashimi dito sa Umaru na paborito natin dito sa Kurumon. First bite ni Mami B ng Umaru again after 1 year. Gabi, kasi parang yung Chutoro yung pinakamaganda yung balance eh, no? Kapag nag-otoro ka na, tapos kamatoro, sobrang fatty na. Pero ito parang steak na masarap eh, no? Ang galing. 800 yen, 3 slice. Solve. Tingnan nyo mga ka-eats, pag-alis namin, ang dami niya kaagad na tao. Pang-4 na beses na namin kumain dyan at hanggang ngayon, masarap pa rin at maganda yung quality. Yan na muna yung mini food trip natin sa Kurumon. Basta maraming sasabi, masyado na siyang touristy, whatsoever. Pero for me, pag first time nyo, pwede nyo siyang puntahan. Kayo na mag-decide mismo kung gusto nyo siyang balik-balikan. Kami, binabalik-balikan talaga siya namin kasi talagang happy kami sa mga nakakain dito at nakikita. Punta na tayo sa Shinsekai. Let's go! Mga ka-eats, nakasakay kami kanina dun sa Sakai Suji Line. Papuntang Tengachaya. Bumaba kami 1 stop from Nipponbashi. Ito na yung Ebisucho stop. Tapos, itong stretch na to, ang tawag dito Denden Town. Marami kayong makikita dito mga electronics, mga games, mga collectibles. So kung kayo ay anime lover, mga gamer, dito kayo pupunta kapag may hahanapin kayong mga pang-hobby ninyo or pang-work ninyo mga ka-eats. So ito to, parang marami dito, pakalat-kalat lang dito. Mahabang stretch yan. Actually from Kurumon, pwede nyo siya lakarin pero ano lang naman, medyo mahaba lang, kaya nag-train kami. Pero buong stretch yan, covered walkway naman siya, covered sidewalks. Makakabili kayo ng mga kung anik-anik about gadgets and technology dito sa Osaka. Dati nag-stay na kami dito sa may area na to, yung apartment 11 Sutenkaku. Kung gusto nyo mag-stay doon, okay siya for families. Kompleto rin yung gamit. Tapos kapag sinuwerte kayo, yung view ninyo araw-araw, gabi-gabi, yung Sutenkaku Tower. Tapos ang ganda nun kapag gabi. Dito rin namin nabili yung Tamagotchi ni Ate Bini last year. Tapos, ito nga malapit na rin tong Ebisucho Shinsekai area dun sa Tennoji Zoo. May Tennoji Zoo, may Tennoji Park. Tapos, syempre, yung Sutenkaku Tower at yung Shinsekai na sikat sa pagiging retro Osaka. Makikita nyo ngayon kapag lumakad. Tatawid lang kami, siguro mga 2 tawid lang to, 3. Nandun na tayo sa area ng Shinsekai. Yan na yung tower na nagngangalang Sutenkaku Tower. At yung arkong yan, it says Osaka Shinsekai. Welcome to Osaka Shinsekai. Ito yun. Kabilang side nito, yung mas makulay. Dito yung medyo mas may old school na shopping street feels. Saka may mga arko, kaya parang may nakaharang lagi sa pictures nyo ng Sutenkaku. Pero kita nyo na siya dito. Ang maganda dito, may mga perya games, may mga tinitinda. Tapos syempre, may mga souvenirs. Tapos itong street na to, may alley pala dito na nagngangalang Shinsekai Market. May mga tindahan din dyan. Tapos, dati nakakain kami ng katsusando. Dito banda. Wala na siya. Oh my goodness. Wala na yung dati siya yung oldest na tindahan ng katsusando dito. It is gone. Souvenir shop na siya ngayon mga ka-eats. I am very very sorry. Kung gusto nyo ma-feel na wala masyadong turista, punta kayo dito. Tapos may experience pa yung local old school Osaka. Tapos makikita nyo yan, yung Sutenkaku Tower. Hello mga ka-eats, nagpagupit ako dito sa Osaka. Doon ulit sa pinagpagupitan ko last time. Kaso lang, na-excite ata ako nung nakita ko yung fade. So nagpa-skin fade ako. Grabe, parang ubos yung gilid ng buhok ko. Talagang skin fade talaga siya.
For 3,000 yen. So pag kinonvert nyo more or less mga 1,000 plus pesos yung gupit ko. Sabi, kala ko magmumukha na akong itlog. Munti ko na maging kamukha si Bilikin. Ganun ata yung tawag sa gupit ko. Pero sabi ni Bianca, okay naman. Okay naman ba? Yes, okay naman. So yeah, nagpagupit tayo ulit dito. Nagiging tradition, nagpagupit ulit. So lakad lang, sa mamaya punta tayo sa Osaka Castle. Samahan nyo kami. Ito yung sikat na walkway para sa mga pictures nyo dito sa may Shinsekai. Kasi ang ganda ng backdrop, lalo na kapag gabi. Kasi punong-puno to ng ilaw. At syempre, si Tsutenkaku. Ito yung magpagupit at maglakad-lakad. Bili muna tayo ng dessert dito. Soft serve ice cream at si Bilikin. Merienda time. Triple flavor ice cream, 720 yen. At Bilikin, parang may Nutella sa loob. 400 yen. Kinain na namin. Masarap siyang merienda habang nagsa-sightseeing dito sa ilalim ni Tsutenkaku. After nyong maglakad sa Shinsekai, kain-kain muna. Mga ka-eats, after tig one stop lang sa Kaisuji, and then Ebisucho, tapos Ebisucho to Sakaisuji Honmachi, parang tig one stop lang. Sa Chuo Line naman, nandito na kami ngayon sa Osaka Castle Grounds. So, papasok na tayo. Buti lang yung exit ng Osaka Castle. Medyo okay kasi ano na siya, malapit-lapit na. Kasi dati may nasakyan kami. Noong 2023, medyo paguran talaga yung lakad. Kaya dito may mga makikita kayo mga shuttle bus na tig 300 yen, tapos 200 per child and 200 per senior. Dahil malaki yung Castle Ground. So, expect nyo na mapapagod kayo, lalo na kapag medyo mainit yung panahon. Kapag ganito na malamig, presko, masarap maglakad. Tara, pasok na tayo. Ito na yung Osaka Castle Grounds. Ito na yung parang mga moat to, baby, no? Oo. Makikita nyo kabilaan. Parang pwede pang may ano pa yan eh, may boating pa to sa gilid. Kasi ang laki. Tapos from here, tanaw nyo na yung Osaka Castle. Yung pinaka-tip niya. Pero i-effort pa natin yan kasi malaki to. And lahat nga naman talaga ng magandang bagay. Worth working hard for. Kaya tara, pasukin na natin. Ito yung tram, mga ka-eats, na nag-iikot around the castle grounds just in case pagoda levels na kayo. Achieve na rin namin yung view ng Osaka Castle. Pero bago yun, papakita ko muna sa inyo. Para itong medyo mukha siyang library museum, pero meron siyang mga restaurant, souvenir shop. Ang pangalan niya ay Miraiza Osaka-jo. Hindi na ba kayo? Ito na. Taran! Hello, Osaka Castle. Ang pinaka-amazing, naghanap si Bianca ng fun fact. Sabi niya, yung green daw na kulay, hindi pala yan sadya. Copper daw yan na nag-rust na overtime. Kaya siya mukhang green. Okay? Bibigyan natin kayo ng mga close-up na B-rolls. Tingnan natin, mga kids. Ang ganda. Nandito na tayo sa bandang harap. Walang tao. Maganda mag-picture, mga ka-eats. Mas maganda siya lalo ng malapitan. Kung gusto nyo umakyat sa taas, pwede rin naman para tanawin ninyo yung buong castle grounds. Pero medyo mahaba yung pila. At kung hindi nagkakamali, part din to ng Osaka Amazing Pass. Na makakatipid na kayo, makaka-skip pa kayo ng pila. Ito na yung secret photo spot dapat sa social media. Pero dahil sumikat na sa social media, hindi na siya secret. Pero ito yung photo na kinalabasan. Mag-comment down below naman kayo kung approve to. Kay Mami B, approve na approve eh. Ang ganda, diba? Sundin nyo yung tips ko. Nasa reels na namin yan for sure kapag nakita ninyo. Mami B, kamusta yung inyong playground experience? Mga ka-eats, from Osaka Castle mismo, kung nasan siya, malayo pa siyang lakad. Siguro mga 17 minutes. Nasa likod siya eh. Nasa likod siya. Pero mararating nyo rin yung free playground na yon. Basta i-search nyo lang sa Google Maps, Osaka Castle Playground. Tapos, in fairness naman, kahit malayo yung lakad niya, pagbaba nyo doon,
marami pang magagawa. Actually, merong Starbucks, merong Lawson, meron din namang play place na may bayad. Oh. Pero, syempre, ang pinuntahan natin, yung free. So, makikita nyo yun, merong fountain sa gitna. Tapos, parang ano siya, roundabout. So, didiretsuhin nyo pa lang konti. Tapos, nasa right side, yung mismong free playground. So, ipapakita namin sa inyo kung ano yung mga ginawa ng kids. Tuwang-tuwa sila. Tapos, kasi natuwa sila dun sa yung slide nila dito, pangalawang beses na namin na-try. Yung kakaiba, yung parang roller. Yung ano, hindi siya yung parang smooth surface na slide. So, dun sila tuwang-tuwa. It was so, Tapos, so long. Yeah, it was so long. Malaki, mataas. So, free siya. Free playground. So, kapag pupunta kayo sa Osaka Castle with kids, pwede nyong daanan yung Osaka Castle Playground. Thank you. Magandang gabi na mga kids, sa survive namin yung rush hour sa Osaka. Pero ang panalo dito, yung rush hour ng Osaka, ano lang eh. Medyo half lang siya ng rush hour ng Tokyo, kaya nakasakay kami agad. So nandito na kami ngayon after mag-take out ng food from Yayoi. Dito kami sa Dotonbori. At papakita na namin sa inyo itsura kapag gabi. Siyempre, may mga panindang ganire, mga kainan. Ito, museum pala siya. Tapos meron din dito ngayon mga drugstores na talaga nagkalat na tax-free. Siyempre, meron din mga spa. Meron mga tindahan ng souvenir, pasalubong. Stretch yan. Pati multi-level mga kainan nandyan yung mga kait. So, nakakatuwa dito pag naglakad kayo. Lalo na pag gabi kasi kapag umaga, marami pang sarado dito tapos wala masyadong tao. At least ngayon kapag may ilaw na, medyo makakapagpa-picture kayo, makakapagpa-video kayo dito. Mahaba to ha, so lakad-lakad lang. Tapos marami dito mga okonomiyaki, takoyaki, and many more. Siyempre, may mga chains dito like Sukiya. Tapos, siyempre, feeling ko uso yung mga spa dito kasi talagang masakit na katawan ng mga tao after nila mag-tour. Yakiniku, mga fruits. Medyo patapos yung season ng strawberries pero medyo matatamis pa naman sila. 400 na lang itong mga to. Strawberries. Wow, grabe, parang sarap. Dito pa, madami pa. Wow. Manalo. Ang kulit mga ka-eats, may nakita kaming ka-eats. Shout out po kay ma'am. Hindi na namin natanong yung pangalan kasi parang tumigil kami sa tapat na isang shop tapos nag-start na magsalita yung kuya kaya nakakahiya. Pero maraming salamat po sa support. Nakilala niya kami dito sa dami ng tao dito sa Osaka. So makikita niyo to, ito yan, shopping street na naman siya. So talagang papasukin niya yan, susuyurin niya yan for food, for shopping. Tapos ito, pakita ko sa inyo, sikat to, yung Kobe beef stall na yan. Naka-costume pa yung mga chef talaga. Tapos itong Matsumoto na drugstore. Okay din yan. Tapos ito, Chibo Okonomiyaki, walang pila ngayon, himala. Hindi, nandito. Medyo may pila pala ng konti, hindi masyado. Sikat yan. Meron dati sa Manila, pero hindi nyo natin na-appreciate. Masarap pala siya. So, dito sikat siya mga ka-eats. Sobrang dami dito. Wagyu sticks, skewers, mga tax-free, drugstore and cosmetic. Malapit na kami dun sa sikat na paborito namin na melon pan. Actually, parang siya lang yung alam namin na melon pan dito. Katapat lang siya ng Kura Sushi. Ito, laki-laking Kura Sushi nito. So, yan ha. Tapos, nasa ilalim siya ng... Eto, basta merong melon pan dito. So, may malaking melon pan. Katabi siya nung baka. Ito yung pila niyan. Ito yung pila. Tapos, yan yung melon pan. Okay? 400 yung pinaka-basic hanggang 600, mga ka-eats. Nandito rin mga ka-eats yung kanto kung saan merong 4 na masasarap na takoyaki. So dito isa, dito yung pangalawa, pangatlo yung may dragon, tapos pang-4, nandito yan, basta yung sa may kay Bilikin. So pwede kayong mag-food trip dito talaga. Sana makapag-food trip kami dito bago kami bumalik ng Tokyo. Pero kung hindi man babalik tayo dito ulit. Medyo in-expect na namin na pagdating dito namin ng mga dinner time,
mahirap nang makakuha ng makakainan. Kaya nag-take out na lang kami sa Yayoi. So, 4 na meals for 4,950 yen. So, balancing something expensive and something cheap. Kasi medyo mura na yun. Kasi pagka kumain kayo dito sa mga restaurants dito, medyo talagang above 5,000 dapat yung budget ninyo. Kasi syempre, very touristy talaga yung lugar na to, mga ka-eats. Ito si Kushikatsu Daruma. Sikat yan na Kushikatsu place. Yung fried skewers. Tapos ito, another drugstore na naman for the pasalubong and for the shopping hall. Tapos basta pag may nakita kayong mga nakaprito on sticks, ano yan? Kushikatsu. Usually yung sauce niyan, bawal mag-double dip. Kasi masarap din yung sauce and maliliit yung mga bites niyan. Tapos dito yung street na kung saan ay pagkana natin, makikita na natin si Glicoman. So pupunta tayo doon, mga ka-eats. Balita ko sikat tong may octopus dito na takoyaki shop, pero hindi pa namin nabibilhan yan. So comment na lang kayo kung natikman nyo. Ito, sikat din to. Itong may gyoza dito na parang signage. Try nyo rin yan. Ito, mga ka-eats, family style yan na Japanese restaurant. Masarap din dyan. Itong building na to kung saan may screen yung mga tao-tao for the CCTV. Meron ditong masarap na shabu-shabu A5 Wagyu. Nico ang tawag. Hello sa inyo, mga ka-eats. So, yan. Malapit lang siya dito sa gumagalaw na crab dito. Tapos ito, yung may Meiji na sign. Masarap yung Nico dyan. Nasa 7th floor ata yun. Diyan na po yung papunta kay Glicoman sa kay Shinsaibashi. Sobrang daming tao. Ibang-iba sa kaninang umaga, di ba? Dito tayo nagsimula kanina, mga ka-eats, para sa ating second day sa Osaka. Dito na rin natin tatapusin. Hello kay Glicoman at sa Dotonbori River. Ay, pakita mo yung mga tao. Sobrang daming tao. Papakita ko sa inyo. Ito. Tcharan! Tapos dito yung mga river cruise. Masaya yan. Sobrang dami ng tao doon sa picture spot natin kanina. Yan si Glicoman. Sobrang panalo, di ba? Iba rin naman yung vibe niya sa gabi. Matao pero parang mas buhay. Mas masaya. So mga ka-eats, maraming salamat sa pagsubaybay sa aming day 2 dito sa Osaka. Sana marami kayo natutunan at sana na-enjoy ninyo. Don't forget, kapag magbubook kayo sa Airbnb na sinistayan namin, gamitin nyo yung Eatsplorations para maka-discount kayo sa inyong stay. Good for 6, good for 9, good for 12. Yung pinagsinayan namin, good for 12 siya, mga kids. 3 bedroom lang naman. Tapos kung meron kayong mga lakad na Agoda Hotels, Eats Agoda at syempre The Tans. O for Agoda activities, Agoda Eats and Tans activity. Tapos for Klook, Eats Klook at The Tans Klook. Maraming salamat sa panonood, mga kids. Until our next kind at gala dito sa Osaka, Japan. Bye-bye.